Maiiyak kayo dito sa speech ni Tatay Digong mga kadonatics patungkol sa mga OFW sa Iran. Grabe mga kadonatics. Eto, pakinggan nyo. You know, there was a video of him that came out announcing yung may namatay na Filipino. No, it was just a 1 minute, a little over a minute na speech, but they had to splice it 6 times because he couldn't get one sentence right. Paulit-ulit, had to splice it. No, he couldn't even. That's No, they are talking about the Marcos speech mga kadonatics ha. Hindi pa, ito. Kay Tatay Digong next. He's so incapacitated. You think he can run a country, and yet people prop him up because nakikinabang sila, no? So this thing that's happening in the Middle East is just diplomasya. Kakausapin mo lang yan. Pag si Digong yan, kayang-kaya niya, gagawin niya yan. Opo. Correct. Even sa safe zone, ma'am. There it is, Eric. Andyan na. Sige, tingnan natin po itong isang video clip para magpapakita what leadership means in times of crisis during the time of former President Duterte. Andyan na po ba? There is a evolving crisis somewhere. We do not know what would be the end result of this crisis. It could lead to a protracted war. It could be a wide-scale strife. Whatever it is, we Filipinos are really in grave peril. We have so many millions, nearing 3, I think, of Filipinos working mainly in the Middle East. Kinakabahan ako. Iran seems to be bent on retaliation, which I think will come. It's a matter of time. There is much hurt and even the loss of pride of the Arabic world. Retaliation or the cry for blood is there. Wala akong I do not have anything nari worry. Were it not for the fact there are a lot of Filipinos there. And it would take us a huge gargantum effort just in case total breaks out of how to bring them back safely. Naiyak si Madam Badoy mga kadonatics. Grabe. Iba kasi yung concern talaga ni Tatay sa mga OFW. I called for the major commanders yesterday, Sunday. Yesterday afternoon, I told them of the gravity of the situation and told them that they have to start even the deployment itself. You just cannot, there's no such thing as a minimalist view here. It's fraught with danger. And I'm afraid of so many lives of our countrymen in jeopardy at that place. So here you are. I was tinkering with the idea of calling a special session Congress. Sonny Dominguez says we have unlimited funds for that now. He says we had the money. If it spells the difference between the life and death of Filipinos, Sonny Dominguez says we have the money. We will buy, borrow, steal. Nakawa natin yung Central Bank mismo natin. Well, if we have to do it, we will do it. But since you are all here, my dear colleagues in government. Grabe. Nakakaluha yun mga kadonatics. Ganyan ka-concern siya. Iba yung puso ni Tatay Digong sa mga Pilipino. I was once a congressman. We never had this kind of problem. It was all politics and who was going to be the next what. Yun lang ang worry namin. But ngayon, I suggest that Congress, even for about 1 or 2 days, discuss the problems, the ramifications. But I don't know where you want to put the money. Ako, ayaw ko. But if there's a thing that would need on standby, that the government can get immediately, source it from where,
so that we can use the money immediately. We might want to place it in the hands of a committee kasi ayaw ko yung magkwenta-kwenta ako pagkatapos with that huge amount. I do not want to be bothered with that kind of we need billions there. Standby lang. And calculate what would be the calibrated withdrawals. First, in places where it is really very dangerous. You know, if Iran poised to strike, it will not strike Iraq. Because as it is, Iraq is already in a sorry state. Maybe Iran rather would go for a more bloody nose. And there's only one there. It could be Saudi Arabia. Ayun. Wow. Ang nakakaiyak dito mga kadonatics is ang ginawa nila kay Tatay Digong despite of his effort mga kadonatics na mapaganda yung Pilipinas. Yan talagang sa nakakaiyak dito eh. Tapos, look at that mga kadonatics, ang nagpakulong, ang nagpakidnap pa kay Tatay Digong, ha? Isang napakapulpol na presidente na walang ginawa kundi ang magnakaw sa bansang Pilipinas. Yan mga kadonatics eh. They will face the hardest consequence mga kadonatics in time being. Ma'am Lorraine, ang context nitong pahayag ni Pangulong Duterte, mga kababayan, nang binalikan natin. Inassassinate po ng Amerika si Sulaiman. Isa ito sa top commanders ng Iran Revolutionary Guards. Commander yon ng nagbubuo ng mga Hezbollah, ng mga Hamas. Yon ang nagbubuo. So international commander ng Iran po yon, no? At inassassinate ng Amerika sa Iraq, no? Si Sulaiman. Mga kababayan, nakita po ninyo kung gaano kalawak at kadeterminado ang perspective ni Pangulong Duterte. No, he was on top of the situation. Tama. The gravity of the possibility of escalation and then yung kanyang collateral effects sa Pilipinas, sa mga Pilipino, nakikita niya kaagad. At anong sinabi niya? Wala akong worried kung walang mga kababayan natin doon. Napakadami ng kababayan natin doon. Makita mo talagang puso niya iba. Ang kanyang utak, ang takbo ng kanyang puso at ang daloy ng kanyang damdamin bilang Pangulo ay para sa kanyang mamamayan. Hindi po siya tentative. Hindi po siya indecisive. Very categorical po siya, very deliberate. Sinabihan niya si Sunny Dominguez, magkanong pera, mayroon na ba? Ready na. Ano ang gagawin? At sabi niya, I am poised to talk, to have a special session with Congress. Si Marcos ngayon pa lang, magti 3 weeks na, ngayon niya pa lang naisip na gawin na makipag-usap sa Kongreso para bigyan siya ng emergency powers. Kulukoy, Ma'am Lorraine. Tsaka si PRRD, di ba, yung sinabi niya, we're going to beg, steal, or borrow. Di ba? Para sa mga OFWs, yung kapakanan ng mga kababayan natin na nandun. Di ba? But you can really see that he's an excellent chief executive. He was on top magaling. of the situation. Hawak niya ang Kongreso at anong hinihingi ko sa inyo. Etong bakang drug addict na ito. 3 weeks bago mag-react. Ilang ano bang hiningi niya sa Kongreso? Nakawan natin ng madami ang Pilipino. Talaga itong si Diba? Bongbong, eh. Tapos i-detain nyo yung mga nagsasalita ng mga nagki-criticize sa atin. Pero ganito una natin gawin, yung budget lutu-lutuin natin para yung pinakamalaking makulimbat natin. Diyan siya expert. Diyan ang ginawa niya sa Kongreso. Yan ang ginawa niya sa buong gobyerno. But I like going back to PRRD, listening to him talaga. It was really such a joy working for this man talaga. Yung wala bang masayang na pagod mo. And every second that I was away from my husband and my children was worth it. Well worth it kasi siya yung katrabaho mo, hindi niya sinayang ba? No, so Ma'am, So, I may think- gusto akong itanong sa'yo. The emergency powers, Yan mga kadonatics, na pag-usapan nila yung emergency power na kung saan na
na-discuss na din natin sa channel na to mga kadonatics nung nakaraang araw. Which I have said na napakadelikado ng emergency power na to. Though ang intention ni Marcos mga kadonatics para pababain ang langis sa Pilipinas, yun yung pinaka-intention ng emergency power. But it can be used to other things also mga kadonatics. That is the danger there. Ha? Anong sinabi ko nung nakaraan mga kadonatics? Sabi ko, humingi din ng emergency power si Tatay Digong noon nung siya yung Pangulo. Kasi gusto niyang maibsan yung traffic sa Pilipinas, I mean in particular sa Maynila. Pero anong sinabi ni Po? Napaka-dangerous, hindi natin ibibigay yan. Natatakot sila baka mag-martial law si Tatay Digong or something else mga kadonatics. Ha? Dahil sa emergency power na yan. Kaya ayun, si Trapo, hindi talaga pumayag mga kadonatics. Siya yung parang siya talagang nakikipag-debate doon. Oh, alam naman natin yung intention ni Tatay Digong mga kadonatics. Bakit niya hiningi yun? Pero itong kay Marcos, kakaiba mga kadonatics. Trust me, may ibang purpose sila. Nung hindi nag-successful yung initiative nila, People's Initiative, na gustong mananatili nila sa pwesto, na nabisto kasi mga kadonatics nabisto. Ang daming nagrereklamo na hindi nakatanggap ng pera at yung tulong sa pagpirma. Eto na namang charter change. Etong charter change mga kadonatics, which is pinagdedebatehan ngayon, may resolution na sa Kongreso. Tingnan natin kung talagang makakausad to mga kadonatics, pero nakakadelikado din to. Gusto nilang palitan yung batas. At ngayon, itong emergency power. Kaya nga sabi ni Atty. Harry Roque, gagawin nila ang lahat para mananatili sila sa pwesto. Emergency power mga kadonatics. Pakinggan nyo ang explanation ni Madam Badoy at ni Ka Eric. Ito mga kadonatics. Too late. Pero, syempre, kailangan niya daw. At para daw ito, makontrol niya na ang buwis, baka pwedeng ibaba yung excise tax around 15 pesos per liter yan or 12 pesos per liter sa fuel products. No? Ang nakakabahala dyan, ma'am, sa emergency powers ay buksan ito sa iba pang hokus-pokus at kalokohan. Marcos How do you yan. look at that, Ma'am Lorraine? How do you look at that? Naku po, Mariosep, the moment he said that, no, it's like it's really a page from the playbook of his dead father, the unlamented dictator. It's a page of the senior's playbook, 'di ba? Dictator. No, so emergency power and Marcos in the same sentence is a recipe for disaster. Tama, No, kahit diba? na Marcos lang pero yung emergency powers, never give that to a Marcos. Binigyan mo nga lang ng konting power, kinain ng buong Pilipinas, 'di ba? Emergency powers pa, 'di ba? As if naman sinusunod pa niya yung batas ngayon, 'di ba? No, why would you? No. Talagang he's going to use that, he's going to abuse it, so it will open into other avenues, no? Pwede. Sure. Meron na siguro yan masesequester ng mga ari-arian ng kung kani-kanino, ng mga gasoline stations or whatever. Kasi magnanakaw yan No? What do we know about him? Has he used any of the power that was entrusted to him for good? None. Wala. Zero. Di ba mga kadonatics? Grabe. Kaya nakakatakot talagang emergency power kay Bongbong Kung Marcos. hinihingi. Mahirap na mga kadonatics. Nako! At may, mga kadonatics, may chance na mapasa itong emergency power kasi si Soto, si Soto mga kadonatics, pag-aralan niya daw. Oh no, this is so hard mga kadonatics to bear kung mapasa yung emergency power ni Bangag. Nako, delikado ang Pilipinas, delikado tayong mga Pilipino, especially ang kumukutya sa kanya. Delikado mga kadonatics. Kaya, brace mga kadonatics. Hold yourself, embrace for the impact. Sana, with God's providence mga kadonatics, may mangyari talaga na hindi ito maituloy.
And I believe mga kadunatics kung maituloy kung hindi ito maituloy, it's because of God's will talaga yan. But ito, kudos sa SMNI mga kadunatics sa magandang survey nila. Maganda yung sinabi ng isang mama dito. Nako, mga kadunatics, hindi lang siya ka-gasoline boy yung knowledge niya. Kakaiba din mga kadunatics ha. Parang cum laude din. Eto, pakinggan natin. Magandang araw, gabi at hapon. Iboboto ko si Sara Duterte. Yan. Bigay ni Buddha po ito. Papakita ko yung larawan ni Buddha. Pinagpala ni Sara Duterte si Buddha. Ito si Kwan Yima. Botong-boto ko si Sara. At ito mga yan, dapat matalo yan kahit walang porsyento. 0% sa English. Mga remolyo na yan. Ha? Alisin nyo sa amin yung remolyo na yan. Bakit, sir? Ang aga Ha? naman na. Walang kwenta yan. Bakit ayaw niyo kay Rimulya, sir? Ha? Bakit ayaw niyo? Trader yan eh. Oo, Duterte kami. Duterte. Oo, trader yan. Napakalaki trader niyan. Sara Duterte pa rin, syempre. Bakit? Ha? Bakit po? Yan lang ang may ano sa atin eh. Yan lang ang may kakayahang mamuno. Yan si Lenny, wala naman yan. Sa history nga ng Pilipinas, sila lang isla natin, hindi niya masagot eh. Oh. Si Utiveros, NPA yan eh. Oh, tsaka pipili sa mga yan, kay Sara ka na. Tumitino pa ang ating bansa. Napakasimple lang naman yan. Logic lang isipin mo dyan. Rimulya, traidor. Bakit ka magbubuto ng mga ganyan traidor? Anong gagawin sa bansa natin? Baka bukas-bukas pagising natin, wala ng Pilipinas. Baka ibinenta rin yan. O, Ontiveros, NPA. O, bubuto ka ba dyan? Lobredo, simpleng-simple. Ilan ang isla ng Pilipinas, pati yung lugaw. Hindi niya alam. Hindi daw, di ba? Duterte ka na. Saan ka pa? Duterte ka, sir. Solid. Matino pa ang mundo, matino pa ang bansa. Wala pang mga adik, wala pang mga rapist. Oh. Eh pag si Ontiveros, baka tayo, lahat na tayo, magbarilan dito, for NPA na tayo. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Okay na, tapos na. Sara Duterte pa rin kami. Bakit kayo Sara Duterte? Siyempre, maano siya, matapang. Kaya niya pagtanggol ang bansa natin. May paninindigan. May paninindigan sa sarili. So, hindi kayo naniniwala sa ma'am, confidential fund? Issue ni Sara. Hindi kami naniniwala kasi hindi naman nila pinapatunayan sa publiko pa. Duterte pa rin ako. Ito mga tatlo, ito puro ito magnanakaw. Ito si Sara hindi magnanakaw. Yan si John Beck, bayad na yan eh. Bakit si Sara? Nakita niyo naman ngayon ang nangyayari sa ating gobyerno. Puro nakaw na kay Bungbong lahat na ginagawa. Pati yan si John Beck. Ako, si Lenny, si John Vic, si Risa, ang hindi ko iboboto. Si Sara Duterte. Bakit, sir? Siyempre, if you are thinking voter, alam mo kung sinong dapat iboboto mo. So, alam na ng lahat yan, except for a few. So, thank you. Hindi naniniwala sa issue ni Sara, sir. What confidential fund? Ito na ang masasabi ko sa inyo sa lahat ng... Ako, I've never been to Davao. Pero if you know Davao, if you talk to anybody from Davao, makikita naman ang gawa nila. Kung binubulsan niya ang pera for the longest time sa pamilya niya, kita mo the way they live, kita mo common sense na lang Kita mo ang Davao, ang ganda. So kung binubulsan nila yung pera, tignan mo yung mga kalaban niya, I don't know about, I've never been to any of their mga baluarte nila. Pero ang alam ko ang Davao, very nice, very progressive, very modern. So ikumpara mo sa lahat nilang mga baluarte, alam mo na kung sino ang hindi corrupt. Yun lang. Thank you. Boboto niyo sa 2020? Sara talaga, ito mga po. Wala yan. Sara ako. Bakit si Sara, sir? Ayos yan. Taga Mindanao ako. Siyempre Sara, mabait yan si Hindi Sara. kayo naniniwala kay Risa, sir? Ay nako. Wala yan. Wala yan. Naku, lalo na yan. Sabi niyo, Kung matindi ito, mas lalo ba yan? Ito, medyo kunti pero wala pa rin yan. Kakamping. Sara! Sara. Bakit siya? Para mapatuloy yung mga mga naputol na mga project ng tatay. Tama. Maganda. Kaya lang, hindi kasi ito corrupt no? Sara. Sara, sir. Sara Duterte. Sara ka, ma'am. Bakit Sara po? Mas marami silang nagagawa
At tapos, mas marami pa siyang magagawa pag siya na yung May magiging presidente ba? Ito po. Sara ma'am. Bakit Sara po? Eh, syempre siya yung ano eh. Siya lang naman yung parang malakas. Malakas sa kanila. Survey. Sa 2028 po, sino po napupusuan yung maging Pangulo ng Pilipinas? Si Sara. Bakit Sara, sir? Parang si Tatay Digong lang din yun. Basta Sara lang. Oo, kahit sino. Kahit sino na ako. Kasi sino, sir? Ito, wala to. Wala rin eh, ganun din eh. Eh, gato. Wala mga bilang yan. Sara ka rin, sir. Ina yung naka-green. Sara. Bakit Sara? Isa hindi. Takpan mo yan. Bakit Sara, sir? Wala nang mga kwenta yan. Oo ba? Kahit ako bubuto, walang kwenta yan. Ano mo sabi, tol? Ha? Ano naman oh. Dito kasi, tested na to. Huwag na siyang gumaya katulad kay Bongdong na yung tatay niya, hindi niya minana. Pero ito, talaga kukuhaan niya yung buwan ng tatay niya. Taga Mindanao to, tol. Sara kami, Sara. Sara kami. Burahin niyo to. Sige po, sir. Ang galing niya, pangit yan. Oo, eh. Kumawenta yun. Sige po, salamat. Yes. Bakit Sara po? Ay, Diyos ko, kahit magbilat sa bilat din ako, nilalabanan niya lahat. Kasi malinis ang kanyang record. Hindi siya, parang tinitira lang siya para bumaba. So, hindi kayo naniniwala sa confidential funds, ma'am? Sa hindi 100%. Kasi doon lang naman galing sa investigation eh. Doon sila kumuha ng evidence sa Quadco. Naka-monitor ako dyan. Yun ang masasabi ko dyan. Thank you. Maganda po ba mamunod yung mga Duterte, sir? Yes! Experience natin sa father niya, hindi ba? Compare sa mga nagdaang presidente. Yes. Sabihin na natin kung mayroon, pero hindi katulad ng mga nangyayari ngayon na corruption na mali-mali. Mga yung sa mga anong nangyayaring corruption. Diba? Ay, magaling siya sa pag-ano. Kaya lang kasi, doon naman sa mga, hindi lang na ang talaga yung sa pagpatay ba. Kaya lang siya madadamay talaga kasi kung aanohin talaga sila. Yun ang masasabi ko dyan. Yes, kasi makakompare mo naman yan yung difference. Ano mo yan sa mga nagdaan, sa ngayon na namumuno. Yan ang sa akin lang, pabilang ordinaryong Pwede na si Sara. Sara ka, sir? Oh, Sara. Bakit Sara, sir? Medyo okay yung ano niya eh. Wala pa akong nakitang napalitang masyadong malaking mali. Ano, si Sara. Sara ka rin, sir. Bakit Sara, sir? Marami na nagawaan. Nakakaya naman kay Riza, tatakbo pa. Anak ng tuko talaga. Duterte. Duterte yan. Bakit, sir? Para mabago na lahat yan. Pero para sa akin mas malinis yan sa harap pagka tawag nito pag naging presidente yan. Naniniwala ka ba, sir, na parang sila sa tatay niya? Mas gusto nga pumarehas pa siya sa tatay niya eh. Yun lang. Kasi mas malinis naman talaga nung kay Duterte. Wala yung mga ati. Ngayon, buwelong-buwelo sila eh. Di ba? Di ba? Sara po. Bakit po? Ano pong nagustuhan niyo po kay Sara? Basta gusto ko siya. May paninindigan siya sa mga salita niya. Yun lang naman. Pero kagaya po ba siya sa tatay niya? Oo. Ano yung nagustuhan niyo? O yung, basta pag sinabi niya, ginagawa niya, di ba yung mga Ayo, naniniwala. Kaso nga lang, siyempre, yun natin, sa susunod na taon, wala lang. Sara po, Sara. Bakit Sara, sir? Lahat naman kami Sara. Simula pa dati, Duterte na kami. Para may pagbabago. Ako, Sara ako, Duterte. Bakit Sara po, sir? Sinagayahan niya po yung panamalakad ni Tatay Digong eh. So, gusto niyo po yung naman Maging payapa rin yung Pilipinas at hindi diit pag siya nanalo, ma'am. Ano yan, ma'am? Mga tao rin, mga bayan. Kaya Sara Duterte ako. Salamat po. Thank you po. Sir, kung sino po yung boboto niyo sa 2028? Sara Duterte po. Sara Duterte. Oo. Bakit? Alam, mas feeling ko kasi mas okay ito kaysa katulad ng dati, si Duterte. Boboto niyo sa 2028? Sara, siyempre, Sara. Sara? Oo. Bakit si Sara? Sir, ulit. Yan yung alam ko maraming magawa eh. Na maganda. Sara po, Sara po. Sara.
O yan mga kadonatics, di ba? Halos Sara Duterte ang lahat. Tapos ang sabi nila mga kadonatics, matatalo na si Inday Sara Duterte kay Leni Robredo. Panoorin nyo itong video na ito mga kadonatics. Saan ba? Ito. Sa taas, okay? Kung hindi nyo pa nakita, 116. Panoorin nyo. 116 over 29 versus 29 mga kadonatics. 29 lang kay Leni Robredo. 116 ang nakuha ni Inday Sara Duterte. Ha? Unedited Kalye survey mga kadonatics. Panoorin nyo. Ayan na. Okay ha? Panoorin nyo yan mga kadonatics. Okay, thank you so much and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Sara Duterte tayo. Lahat, okay? Basta Pilipinas, Duterte yan. Bye-bye.